ang dakilang kapistahan ng pagkahari ng Panginoong Hesukristo sa sanlibutan ay hudyat ng pagtatapos ng kasalukuyang taon sa kalendaryong panliturhiya ng ating simbahan. Ipinahihiwatig nito na ang Panginoong Hesukristo ang naghahari sa lahat ng yugto ng ating buhay. Sa Kanya nagsimula, nagpapatuloy at magtatapos ang lahat ng bagay sa sanlibutan. Magsitayo po tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Happy Fiesta! Happy Fiesta! Palakpakan natin ang ating Panginoon, ang Kristong Hari. Sa umagang ito, nagagalak tayong nagkakatipon-tipon at nagkakasama upang ipagdiwang natin ang dakilang kapistahan ng Kristong Hari.
Magpasalamat tayo sa Diyos sa lahat ng mabiyaya na Kanyang ipinagkaloob sa atin, lalong-lalo ng biyaya ng pagmamahal. Ilahad natin sa Kanya ang ating makahilingan at mga panalangin. At upang tayo maging karapat-dapat sa banal na pagdiriwang na ito, aminin natin ang ating makasalanan at tumingi tayo ng kapatawaran. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating makasalanan, patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Sinasamba ka namin, ipinagbubuni ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong anak na pinakamamahal at hari ng sanlibutan, niloob mong pag-isahin ang tanan, idulot mong ang tanang kinapal na pinalaya sa kaalipinan ay makapaglingkod sa iyong kadakilaan at makapagpuri sa iyo ng walang humpay. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiupo po tayo. Magmumula sa angkan ni David ang kilalaning Mesiyas ng sanlibutan. Si Jesus ang hinirang ng Diyos at hari ng mundo sa lahat ng panahon. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, nagkaisa ang lahat ng angkan ng Israel na pumunta sa Hebron upang makipagkita kay David. Sinabi nila, "Kami laman ng iyong laman at dugo ng iyong dugo. Nang si Saul ang hari namin, nanguna ka sa mga kawal ng Israel sa pakikipagdigma. Ipinangako sa iyo ng Panginoon na gagawin ka niyang hari upang mamuno sa kanyang bayan. Lahat ng matatanda ng Israel ay nagpunta nga sa Hebron at dooy nakipagkasundo sa kanya sa harapan ng Panginoon. Pinuhusan nila ng langis si David at kinilalang hari ng Israel." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ako ay nagalak sa sabing ganito, "Sa bahay ng poon ay pumasok tayo. Sama-sama kami matapos sapitin ang pintuang lungsod nitong Jerusalem." Dito umahon ang lahat ng angkan, lipi ni Israel, upang magsambahan. Ang hangad, ang poon ay pasalamatan, pagkat ito'y utos na dapat gampanan. Doon din naroon ang mga hukuman at trono ng haring hahatol sa tanan. Inilalarawan ni San Pablo ang mawalang hanggang katangian ng Panginoong Hesus bilang pinakamamahal na anak ng Diyos, ang tagapagligtas ng daigdig. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, magpasalamat kayo sa Ama.
sapagkat minarapat niyang ibilang kayo sa mga kahinirang na magmamana ng kaharian ng kaliwanagan. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Sa pamamagitan ng anak, tayo'y pinalaya at pinatawad sa ating mga kasalanan. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita, at siyang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. Sapagkat ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga naghahari at namamahala, mga namumuno at may kapangyarihang espiritual, ay pawang nilikha ng Diyos. Sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Siya ay una sa lahat, at sa Kanya nasasalalay ang kaayusan ng lahat ng bagay. Siya ang ulo ng simbahan na Kanyang katawan. Siya ang una, ang panganay na anak, ang unang nabuhay na muli, upang siya ang maging pinakadakila sa lahat ng bagay. Ipinasiya ng Diyos na ang kanyang kalikasan ay manatili rin sa anak. At inibig niya ang sandaigdigan ay makipagkasundo sa kanya sa pamamagitan ng anak. Sa pamamagitan ng pagkamatay nito sa krus. Nagkasundo nga ang Diyos at ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo. Pagpalain dumarating sa ngalan ng poon natin, paghahari kanyang angkin. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nilibak si Jesus na mga pinuno ng bayan. Anila, iniligtas niya ang iba. Iligtas naman niya ngayon ang kanyang sarili kung siya nga ang Mesiyas, ang hinirang ng Diyos. Nilibak din siya na mga kawal, nilapitan at inalok ng maasim na alak. Sinabi nila, kung ikaw ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. At nakasulat sa ulunan niya sa wikang Griego, Latin at Ebreo, ito ang hari ng mga Hudyo. Tinuya siya ng isa sa mga salaring nakabitin at ang sabi,
Hindi ba ikaw ang Mesiyas? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami. Ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw may pinarurusang tulad niya. Matuwid lamang na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama. At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghari ka na. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, ngayon day, isasama kita sa paraiso. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po tayo. Magandang umaga po sa lahat. At muli, happy fiesta ng Kristong Hari. Viva Cristo Rey! Sa umagang ito, tayo ay nagkakasama-sama at nagkakatipon-tipon upang ipagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng Kristong Hari. Ito ay ang katapusang linggo sa liturhiya ng ating simbahan. Dahil sa sunod na linggo ay sisimula na natin ang bagong taon ng kalendaryo liturhiko ng ating simbahan na tinatawag natin na panahon ng Adbyento, panahon ng paghahanda upang maging makahulugan ang pagdiriwang natin ng Pasko ng pagsilang ng ating Panginoon. At palagi po nating tandaan na tinatapos natin ang karaniwang panahon sa liturhiya ng ating simbahan sa pamagitan ng pagdiriwang natin ng Kristong Hari. Basta Kristong Hari, papasok ka agad sa ating isipan, last Sunday of the ordinary time. Sa sunod palang Sunday ay Advent na. So yun palagi, yung palagi nating tatandaan. So ngayon, tayo ay kulay puti, next Sunday ay violet na tayo. Yan po yung mga tatandaan natin sa ating liturhiya. At sa pagdiriwang natin ng Kristong Hari, maraming mga ipinapaalaala sa atin. Kapag pinag-usapan natin ang hari, ang kaagad-agad na pumapasok sa ating isipan ay meron siyang kaharian. Nakasuot siya ng magagarang damit. Nakaupo siya sa trono. Marami siyang mga nasasakupang mga sundalo. At higit sa lahat, meron siyang kurunang ginto. Yan po yung A-maids ng hari para sa ating mga tao. At kapag narinig natin ang salitang hari, kinatatakutan siya. Kailangan siya talaga ang masunod. Hindi mo siya pwedeng sasaktan. Kasi maraming sundalo ang nakakapaligid sa kanya. Hindi mo siya pwedeng ipahiya. Hindi mo siya pwedeng kukutyain. Hindi ka pwedeng gumawa ng masama sa kanya. At kung ano ang kanyang utos, kailangan siya ang dapat masunod. Ang utos ng hari ay hindi nababali.
Subalit, kung narinig kita, kung pinakinggan natin ng mabuti ang ating ebanghelyo tungkol sa paghahari ni Jesus, ibang mukha ng hari ang ipinapakita sa atin. Ang kanyang trono ay hindi mamahaling upuan, kundi ay isang kahoy na krus. Ang kanyang korona ay kurunang tinik. Ang kanyang damit ay simpleng damit, halos nahuhubaran siya. Hindi siya nakaupo, kundi siya'y nakabayubay, nakabitay sa krus. At ang kanyang korona ay hindi ginto, kundi kurunang tinik. Hindi po iyang hari ang ipinapakita sa atin ng ebanghelyo, kundi itong hari ang kanyang ipinapakita sa atin. Ito po. Kaya magandang pagnilayan natin itong mukha ng hari at ang mga salita na narinig sa ating ebanghelyo. Narinig natin na pinagtatawanan siya ng mga tao. Ipinapahiya siya ng mga sundalo. Sinabihan siya, iniligtas niya ang iba, ngayon ay iligtas na naman niya ang kaniyang sarili. So yung i-imagine natin ang ating mga sarili na nandoon tayo sa eksena, sa ilalim ng krus. Siguro ang mga tao diyan nag-uusap-usap tungkol sa kanya. Pinagtatawanan siya, kinukutya siya. At sa magkabila niya ay ang dalawang mga magnanakaw na ipinako kagaya din niya. At siya'y kinutya ng isang magnanakaw. Iligtas mo ang iyong sarili, sabi ng isang magnanakaw, at pati rin kami. Subalit ang isa ay naroon ang kaniyang pagkakilala. Sabi niya, hindi ka ba natakot sa Diyos? At sa kauli-uli sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako kung ikaw ay maghari na. At sinabi ni Jesus sa kanya, ngayon din ay isasama kita sa paraiso. Isang matamis na pangako na kanyang ipinahayag sa taong kumilala sa kanya bilang tunay na hari. Mga minamahal na kapatid, kung pagnilayan natin ang paghahari ng ating Panginoon, iba ang kanyang pagkahari kaysa mga hari na ating narinig at mga nakilala. Siya ay hari na punong-puno ng pagpapatawad. Siya ay mayroong pusong puno-puno ng awa at pagpapatawad. Imbes niya sabihan niya ang kanyang mga sundalo upang dakpin at parusahan ang mga taong kumukutya sa kanya, ang mga taong minamaliit siya. Bagkus ang kanyang sabi, Panginoon, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Sa gitna ng matinding paghihirap na kaniyang tiniis, dulot ng iba't ibang pagpapahirap sa kanya ng mga tao. Pero mo, i-imagine mo na, hampasin ka, kurunahan ka ng tinik, ipako ka sa krus, ipapasan sa iyo ang mabigat na krus.
So imagine natin yung hirap na kanyang dinanas. Yung sakit na kaniyang tiniis. At bago malagot ang kanyang hininga, naisigaw pa niya, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Yan ang ating tunay na hari, punong-puno ng awa, palaging handang nagpapatawad. At alam natin at naranasan natin na kahit gaano kalaki, kadami o kabigat ang mga nagawa nating pagkakasala, basta tayo ay kababa ang loob na lumapit sa Kanya at tumingi ng kapatawaran, ang Panginoong ito ay handa pa ring magpapatawad sa atin. Hindi niya tinatandaan yung mga pagkakasala na ating nagawa. Hindi niya tinatanim sa kanyang isipan at puso ang mapagkukulang na ating nagawa. Bagkus sa kanyang puso ay ang kahandaan upang tayo ay patawarin. Sa gitna ng mga pagkakamali, pagkukulang at pagkakasala na ating nagawa sa ating buhay, ang hari na punong-puno ng pagpapatawad. Itong ating hari ay hindi katulad ng ibang hari na naniniil at nanulupig. Hindi siya katulad ng ibang hari na kailangan siyang dapat masunod. At kung hindi ka sumunod, ikaw ay paparusahan. Ang ating hari na si Jesus, dala-dala niya para sa atin ang pagbibigay ng pag-asa. Ang pagbibigay ng pag-asa. Katulad sa ginawa niya sa isang magnanakaw na nagsisi at kumilala sa Kanya. Sinabihan niyang magnanakaw, ngayon day, isasama kita sa paraiso. Isang matamis na pangako. Ang mga bulag ay binigyan niya ng paningin. Ang mga lumpo ay kanyang pinalakad. Ang makitongin ay kanyang pinagaling. Ang mga nagugutom ay kanyang pinakain. Ang mga nauuhaw ay kanyang pinainom. Ang mga nalulumbay ay kanyang binigyan ng lakas ng loob. Di ba ang mga ito ay tanda ng pagbibigay ng pag-asa? Tanda ng pagbibigay ng pag-asa. Kaya dahil siya ay nagbibigay ng pag-asa, sa Kanya dapat tayo palaging lumalapit at kumakapit. Hindi siya tatalikdan, hindi siya iiwanan. Siya ang ating pag-asa. Dahil siya ang hari na nagbibigay ng pag-asa. Itong ating hari na Panginoong Hesukristo ay hindi katulad ng ibang hari na mapagmataas. Hindi siya katulad ng hari na siyang dapat masunod. Siyang dapat pakinggan. Kundi siya ay hari na punong-puno ng kababaang loob. Kahit siya ay anak ng Diyos, pinili niyang magpakatawang tao. Kahit siya ang Panginoon, subalit yumuko siya upang hugasan ang mga paa ng kaniyang mga apostoles. Ang mga ito ay tanda ng kaniyang kababaang loob. Hindi siya mapagmataas, kundi mayroon siyang puso ng punong-puno ng kababaang loob. At sana siya ay ating matularan na papahariin sa ating mga puso at sa ating buhay ang kababaang loob sa ating pang-araw-araw na pamumuhay.
Higit sa lahat, itong ating hari, ang ating Panginoong Hesukristo, ay hari na punong-puno ng pagmamahal. At ang kaniyang pagmamahal ay hindi lamang kaniyang ipinahayag sa pamamagitan ng pagsabi sa atin, I love you 3 times a day. Kundi ang kaniyang pagmamahal ay kaniyang ipinahayag sa pamamagitan ng kaniyang pag-alay ng kaniyang buhay upang tayo ay kaniyang iligtas. Sabi nga ng banal na kasulatan, there is no greater love than this, than to lay down one's life for a friend. Walang makahigit sa pag-ibig na ialay ang buhay para sa mga minamahal. Mahal na mahal tayo ng haring ito. Kaya nariyan siya sa kanyang luklukan sa kahoy ng krus upang palagi nating maalaala na tayo ay kanyang iniibig, na lubos-lubos ang kaniyang pagmamahal. Sana siya ang hari na dapat nating tularan. Sana siya ang hari na dapat natin susundin. Sana siya ang hari na dapat nating pakinggan. Siya sana ang hari na ating papahariin sa ating mga isipan at mga puso, sa ating mga tahanan, sa ating mga BEC at sa ating komunidad, at higit sa lahat sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Siya ang hari na nagpapatawad. Siyang hari na nagbibigay ng pag-asa. Siyang hari na may kababaang loob. At siya ang tunay na hari na punong-puno ng pag-ibig at pagmamahal. Viva Kristong Hari! Magsitayo po tayo. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang na Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Berhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay nilibing. Nanaog sa kinaroonan ng mga yumao. Na may 3 araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanang Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mabanal, sa kapatawaran ng makasalanan, sa pagkabuhay na muli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama, sa pamamagitan ng misteryo paskwal ng aming Panginoong Hesukristo, Hari ng sanlibutan, Hari ng aming mga tahanan, Hari ng aming puso, naghahari ang pag-ibig at kapayapaan sa aming buhay at pakikipag-ugnayan. Tulungan mo kaming magpasakop sa mapagmahal na paghahari ng iyong anak. Sa ating pananalangin, ating sasabihin, Ama, maghari ka nawa ng lubusan sa aming buhay. Ama, maghari ka nawa ng lubusan sa aming buhay. Mapagmahal na Diyos, pag-alabin mo kaming iyong simbahan tungo sa tapat na pagsasabuhay ng aming tungkuling bilang pari, hari at propeta upang dumaloy ang iyong biyaya na walang hadlang at ang iyong paghahari ay madama sa bawat antas ng lipunan. Manalangin tayo. Ama, maghari ka nawa ng lubusan sa aming buhay. Mapagmahal na Diyos, alagaan mo ang aming mga lingkod bayan. Kilalanin ka nawa nila bilang hari sa kanilang tapat na pagpapatupad ng mga batas. Manalangin tayo. Ama, maghari ka nawa ng lubusan sa aming buhay. Mapagmahal na Diyos, itinataas namin sa iyo
ang lahat ng aming mga kapatid, ang mga nalulumbay, dukha at inaapi, mga iniwan, mga ulila, mga nag-iisa, at silang naliligaw ng landas. Makita nawa nila ang iyong paghahari bilang bukal ng buhay at kahulugan. Manalangin tayo. Ama, maghari ka nawa ng lubusan sa aming buhay. Mapagmahal na Diyos, yakapin mo ang mga mahal naming yumao sa iyong piling. Manalangin tayo. Ama, maghari ka nawa ng lubusan sa aming buhay. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, maghari ka nawa ng lubusan sa aming buhay. Mapagmahal naming Diyos, minamahal mo kami sa pamamagitan ng pagpapadala ng iyong anak upang maging hari ng aming buhay. Tulungan mo kaming panatilihin siya bilang Panginoon sa aming salita at gawa. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesus. Amen. Magsiupo po tayo.
Magsitayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain nating ito ay kalugdan ng Diyos sa makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain namin ng mga alay sa ikapagkakasundo ng sangkatauhan, iniluhog namin ang iyong anak naway magbigay ng makaloob sa pagkakaisa at kapayapaan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Hinirang mong tagapaghain ng tanan ang iyong anak na Panginoon ng sanlibutan. Pinadaloy mo sa kanya ang langis ng kasiyahan, tanda ng paghirang mong pangmagpakailanman. Sa paghahaing ginampanan niya sa krus, siyang dalisay na tagapagbuklod, siyang gumanap sa aming pagkatubos, siyang sumakop sa sansinukob. Ang kanyang paghaharing lagi sa lahat ay siyang lubusang naglalahad ng iyong kadakilaang matapat upang buhay mo'y sa lahat maigawad. Sa paghahari niya, lahat ay hinahatian sa iyong kagandahang loob at kabanalan, sa iyong dangal at kapayapaan. Kaya kaisa na maanghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at tugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Eleo na aming Santo Papa, ni Pablo Virgilio na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din na lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paginapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Bering Maria, na Ina ng Diyos, ng kaniyang kabiyak ng puso si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ang lahat na mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan na iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin na nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon
nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at diadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan, ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Magsiluhod po tayo. Mga kapatid, narito si Jesus, ang kordero ng Diyos, siyang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsiupo po tayo.
Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa pagkaing nagbibigay buhay, ay nagsusumamong kaisa niyang makapamuhay sa kaharian sa langit magpakailanman. Pakundangan sa karangalang sundin ng mga kautusan ng Haring si Kristo sa sanlibutan, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Panalangin sa Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. Alalahanin mo, mahal na ina ng banal na puso ni Jesus, ang mga dakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa iyo. Hinirang kang maging kanyang ina, ninais niyang malapit ka sa kanyang krus, binahaginan kanya ng kanyang kaluwalhatian, dinirinig niya ang iyong panalangin. Sa kanya'y ialay ang aming papurit pasasalamat, sa kanya'y isangguni ang aming kahilingan, na tulad mo'y mamuhay kaming lagi sa pagmamahal ng iyong anak, upang kanyang kahari ay patuloy na maisakatuparan. Samahan kaming lahat sa bukal ng buhay na nagmula sa kanyang puso, nang lumaganap sa sanlibutan, ang pag-asa at kaligtasan, ang katarungan at kapayapaan. Pagmasdan mo kaming sa iyo'y nagtitiwala, pakinggan mo kaming sa iyo'y nagsusumamo. Maranasan nawa namin lagi ang makainang pagkalingaw mo, siya nawa. Berhe ng Banal na Puso ni Jesus, Panalangin mo kami. Berhe ng Banal na Puso ni Jesus, Ipanalangin mo kami. Berhe ng Banal na Puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Magsiupo po muna tayo para sa mga pasasalamat at paalala. Patuloy po natin pasalamatan ang mga tumulong sa paglilingkod, ang music ministry, ang Ministry of Altar Servers, ang lay Eucharistic Ministers, ang Ministry of Ushers, Greeters and Collectors, ang Ministry of Lectors and Commentators, Social Communication Ministry para sa ating FB live streaming. Pasalamatan din natin ang sponsor sa ating misa ngayon, ang Santa Teresa of Calcutta Chapel. Sa susunod na linggo, ang sponsor naman po ay ang San Roque Chapel. Pasalamatan din natin ang nanguna sa ating banal na misa na si Reverend Father Sammy Patriarca MSC. Paalala at paanyaya, patuloy po natin suportahan ang ating isang dakot program na sa pamagitan ng pag-aalay ng bigas tuwing misa. Ito po ay ipimamahagi sa ating mga kapatid na higit na nangangailangan. Ang isang dakot mo ang papawi sa gutom ko. At patuloy din po natin suportahan ang ating balikhandog at mga donasyon para sa pagpapatayo ng ating kumbento sa tahanan ni Maria. Ito po ay kinakailangan upang tayo ay maging Kwasay Parish. Nawa, suportahan natin ang ating proyekto na ito. Paalala po sa lahat ng extraordinary ministers of Holy Communion o lay ministers na may meeting po kayo mamayang 10:30 ng umaga sa tahanan ni Maria. Paalala din po sa mga miyembro ng MSPC na may monthly meeting po kayo mamayang hapon po sa ganap na 1:30 ng hapon sa Woodcraft, Bayanihan. Mahalaga po ang mga pag-uusapan, kaya inaasahan po ang pagdalo ng lahat. Ang Diocese of Caloocan, sa pangunguna ni Bishop Pablo Virgilio Cardinal David, ay nagtatag ng Unregistered Filipinos Ministry. Ito po ay Accessful Civil Registry para sa mga Filipino na walang birth certificate o hindi rehistrado, lalo na ang mga pinanganak sa Caloocan at residente ng Caloocan.
Sa mga wala pang birth certificate, ay lumapit o magtanong lamang po kayo sa inyong mga chapel leaders para sa mga detalye at magpalista. Ang music ministry ay nag-iimbita sa mga gustong sumali sa choir, mga kumakanta o instrumentalist, gaya ng organista o gitarista. Magpalista lamang po kayo sa inyong chapel officers o sa mga miyembro ng choir. Maraming salamat po. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ako po ay si Rodolfo Quintos, na kasalukuyang Grand Knight ng Knight of Columbus, Council 8751 ng St. Francis de Assisi at Santa Quiteria Parish Church. Inaanyayahan ko po ang lahat ng mga kalalakihan na may edad 18 pataas, ang Knight of para sumapi sa aming Knight of Columbus. Ang Knight of Columbus po ay isang Catholic, family, fraternal, and service organization. Ito po, ang Knight of Columbus po ay samahan ng kapatiran na laging binibigkis ng mga aral ng charity, unity, at fraternity. At gaganapin po ang first degree exemplification sa ika-30 po ng Nobyembre ng buwang kasalukuyan sa ganap na ika-9 ng umaga sa Knight of Columbus Chamber sa likod po ng simbahan. Mga brothers, huwag na po kayong mag-atubili. Sumapi na po kayo sa Samahang Kabalyero. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Father. Viva Jesus! Pasalamatan din po natin ang ating seminarista na nakasama natin sa banal na misang ito. No? Palakpakan po natin si Brother Juden. At pasalamatan din po natin ang ating mga Knights of the Altar, altar servers. No? Alam nyo ba kung sino ang nagpaganda ng ating simbahan? Sila po nag-ayos ng mga bulaklak at naglagay ng mga dekorasyon. Itong ating mga altar servers. No? Sila ang namili ng bulaklak sa Dangwa kahapon at sila din po ang nag-ayos ng ating simbahan. So hindi na ako napagod para mag-ayos, no? Mayroon na akong tagasunod, no? So sila nang nag-ayos. Kaya ang ganda-ganda ng ating simbahan dahil sa mga bata natin, no? At dadagdagan po natin sila. Mayroon na tayo sa San Juan, 4 po iyon doon. Mayroon din po tayo doon sa Hasmin, mayroon tayong 4 na sasali din. At sa Calcutta, mayroon din doon na kasama natin sa feeding program na nais din sumama sa atin. No? So hopefully, mayroon tayong mga around 15. No? This coming pagpanawagan nating informal panawagan para magkaroon ulit tayo ng training para sa ating mga altar servers. No? Sana may isa sa kanila na magiging pari. No? Mayroon dyan, marami dyan ang gustong magpari. No? Pero mga bata pa sila, magbago pa ang kanilang isip. No? Pero ipagdasal po natin sila na sana mayroon sa kanila balang araw. No? So, highly appreciated yung kanilang ginawa na pag-decorate sa ating Kristong Hari at kanilang mga sacrifices, pagsiserve no, mula kagabi, tapos kaninang madaling araw, hanggang doon sa Cluster Hope, tapos ngayon dito na naman. No? So thank you so much mga altar servers. Muli palakpakan po natin ang ating mga bata. So mawala po ako sa loob ng mga 5 days dahil magkaroon po kami ng MSC retreat, annual retreat sa Cebu. No? Kami yung second batch. Yung first batch noong November 3 to 8, doon po sila sa Tagaytay. No? Tapos kami naman ang second batch sa Cebu po kami mag-re-retreat. No? Babalik po ako sa Sabado ng umaga o baka sa Biyernes ng gabi. No? Kasi mayroong nangyari sa isa sa asawa ng ating active leaders. No? Si Ma'am Remy Gahudo na tumanggap ng award kahapon sa ating diocese. Parang pinasaya lang siya ng kaniyang asawa para makatanggap ng award. At kaninang 4 o'clock ng umaga ay namatay ang kanyang husband. No?
So, hindi siya papayag na hindi ako makapagmisa, no? So, sana Wednesday ilibing na nila pero hindi siya pumayag dahil sabi niya hindi kumpleto yung pagsiserve mo sa family ko kapag hindi mo siya namisahan sa kanyang libing, no? So, hopefully by Friday evening, i-change ko yung aking flight. Babalik na po ako dito para sa paglilibing ng asawa ni Ma'am Remy, si Kapitan Tim Gahudo, no? So, maraming salamat sa inyong lahat at naway patuloy tayong magkaisa at magtulungan. At Pastoral Council, mamaya, pag-usapan, marami tayong pag-usapan. Maaga pa po tayo para maaga din po tayo matapos kasi kailangan kong pumunta din ng airport, no? Ng maaga, no? So, pag-usapan po natin yung mangungutang daw tayo ng 7 million para ipaayos po natin ang second floor at saka third floor, no? Para maging kapitbahay na ninyo ako, no? So, gawa natin ang pamamaraan kung paano tayo makahanap po noon, no? At siyempre pupunta po ako ng Cebu, kung ano yung napag-usapan po natin, initially madala ko na po doon, makahanap po tayo doon. Magtulungan po ninyo ako para magawa natin kaagad yung ating pangarap. Diba promise ko before fiesta, sana mayari na. Mayroon nagpa-promise sa atin na before fiesta, mayari po natin, no? Sa pamagitan ng inyong tulong din at suporta. So maraming salamat. Magsitayo na po tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo at tingin ang pagpapala ng Diyos. Pagpalain nawa kayo at ingatan ng Panginoon ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Naway kahabagan niya kayo at ang inyong pamilya subaybayan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Lingapin nawa niya kayo at bigyan ng kapayapaan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Naialay ng ating banal na misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva Kristong Hari! Viva Kristong Viva Hari! Kristong Hari! Viva Kristong Hari! Viva Kristong Hari! Viva Kristong Hari! Palakpakan po natin ang ating Panginoon.